Imagine, 23 million na kaban ang pumasok pero hindi pa rin naramdaman ng ating mga kababayan yung pagbaba ng presyo. So may problema yung pag-implement, di ba? So tama tayo na hindi nakatulong dun sa mga consumer, no? Nawala pa yung collection ng ating gobyerno. Ang nawala so far yung July implementation up to October 10, 6.2 billion ang nawawala na, no, sa collection natin. So hindi talaga nakatulong. Kukumustahin lang po namin yung monitoring, assessment po ninyo hinggil nga po dito sa pinababang taripa sa mga imported na bigas. Yeah, so far at MJ, kung titingnan natin yung retail price, hindi pa rin bumababa, no? Nasa 45 ang regular, well mill nasa 50 to 52 pa rin ang presyo. So hindi masyadong gumalaw yung presyo in spite of malaki ng binabato sa tariff ng price, no? Ang nawala na sa collection natin is ang pumasok na is 1.15 million metric tons or 23 million na kaban na bigas, no? So in spite of that, hindi pa rin bumaba yung retail price natin, yung imported, and ang atin binibigay sa kadiwa is yung galing dun sa local produce natin. So ang inaano ka natin, nagpresenta tayo sa NEDA, nagpatawag ang NEDA ng meeting last week with kasama natin si Secretary Kiko Laurel and si Secretary Balisacan. Prinesenta natin yung bakit hindi nakatulong yung pagbaba ng taripa dun sa mga consumer and hindi rin nakatulong doon sa collection ng tariff para sa ating mga magsasaka. Opo, engineer. So baga pa, walang masyadong advantage, naging benefit ang gobyerno dito, kundi mas nalugi pa? Yes, oo. Nawala yung nawala yung 6.2 billion, no? Sa ngayon, yung 3 buwan na na-implement yung itong pagbaba ng taripa. So sinasabi natin kung up to end of the year pa, abot ng 12 to 15 bilyones ang nakikita natin na mawawala dun sa collection ng tariff. Opo, para lang masundan ng ating mga kababayan, engineer, ano pinakapakay, di ba, yung purpose ng pagpapatupad nitong pagpapababa ng taripa sa mga imported na bigas? Yeah, nung in-explain kay Presidente dati ng NEDA is pag binaba yung taripa, bababa ng 29 pesos yung bigas para sa consumer. So yun ang explanation sa Presidente na in which siyempre sinayin ng Presidente yun kung talagang bababa para sa consumer. In which hindi nangyari yun. After signing, sinabi nila bababa ng 39 pesos, no? So plus 10 na yon, no? Yun ang commitment nila. So in spite of that, hindi pa rin nangyari. So yung dapat na makolekta sa tariff is mapupunta sa yung rice certification law, yung RTL, para mapigay sa atin magsasakayan, yung pondo. So short na tayo ng 6.2 billion ngayon at kung ito is patuloy pa rin na yung tariff 15% instead of 30 to 40%, ang mangyayari niyan mawawala talaga yung tariff collection natin up to end of the year, 12 to 15 bilyones na mapupunta sa magsasaka.
Bukod doon sa 39 pesos per kilo na projection o pangako nga doon sa Pangulo, kaya nga nilagdaan niya itong panukalang pinababang taripa, no, sa imported na bigas. Meron din hubang i-present na projection kung magkano ang kikitain, hindi naman siguro ang malulugi dito sa ating pamahalaan sa pagpapatupad nitong pinababang taripa para sa mga imported na bigas. Yeah, kasi kung hindi binaba yung taripa, ang makokolekta natin mga nasa 42 to 45 bilyones. So kung hindi ito ibababa yung tarif. Kung binaba yung tarif, ang makokolekta lang natin na nasa 30 billion ang estimate natin. Kung 15% tariff from itong June to December. So ibig sabihin, yung January to December natin, yun na lang makokolekt, no? Yung 30 bilyones. Hindi na aabot sa 45 bilyones. Opo, So mawawala na sa 15 billion. Pero engineer, sa monitoring ninyo, bumababa ho ba? I mean, kahit piso or 50 centavos ba kung meron man sa mga presyohan natin dito sa mga bigas? Kung itong 39 pesos na projection po nila, baka sa susunod na taon pa ito. Ang maski yung PSA pinakita yung pagbaba is centavos lang. 20 centavos to 30 centavos lang. So, hindi ito nakaapekto sa mga yung mababang presyo na sinasabi natin na dapat may bigay sa atin mga consumer. So, yun ang inaano natin na hindi nakatulong. Yun ang sinasabi natin noon, yung before na ibaba yung tariff, hindi ito matatransfer sa retail price. So, lumalabas ngayon, totoo yung nasabi natin, and ang tingin natin, kung itong January man bumaba yung presyo ng bigas, hindi dahil doon sa imported, dahil pa rin doon sa local produce natin, kasi nag-produce na tayo ng October 3rd week to December. So yung bulk na meron sa January is galing dito sa ating bansa, yung production natin. Yun ang pwedeng makatulong na bumaba ng 42 pesos siguro to 40 pesos yung bigas natin sa ating bansa. Maaga pa bang sabihin nating palpak yung naging implementation nito nga pagpapababa ng taripa sa mga imported na bigas? Yeah, yun ang inaano natin, no? Kasi ang unang commitment nila is by August, bababa na yung presyo. Tapos in-extend nila ng September. October na tayo ngayon, di ba? Sabi nila October. So, wala pa rin nangyayari. So, ang tingin natin, inaasahan lang nila yung local production para bumaba yung presyo ng bigas. So, ang sinasabi natin, hindi talaga nakatulong yung pagbaba ng taripa, nawala na yung collection natin, at kumuha pa tayo sa PhilHealth ng pondo para mapuno yung expenses ng ating government. Ito sana nakatulong doon sa pagkolekta ng tarif at hindi mahihirapan sana si Secretary Ralph Recto na maghanap ng pondo para dito sa replacement dito sa tarif na mawawala. Engineer, bago ko lang ipasa kay partner Admar, di ho ba may sa ngayon may pending na petisyon kayo hiling sa Korte Suprema na pansamantala ito munang ipatigil itong pagpapatupad ng pagpapababa ng taripa? Yes, tuloy pa rin yun, no? Jay, at nasa Supreme Court pa rin ang hiling natin, and na-review na nila yung explanation ng ating government. Nakita na rin yung atin binigay na petition. We hope na ma-resolve ito ng Supreme Court para maibalik yung taripa na in which kung makita natin magperformance na, hindi nakatulog yung
pagbaba ng tariff sa pagbaba ng presyo ng retail price. Engineer, magandang umaga. Si Admar po ito. Sir, kung ikukumpara natin kasi ngayon, sabi po ng inyong grupo, nasa 5.6 billion pesos ang nalugi sa pamahalaan and hindi rin bumaba ang presyo ng bigas natin. Mataas pa rin ito. Kung meron mang 42 pesos, pahirapan ang paghahanap nito dito po, lalo na dito sa Metro Manila, no? The rest, mga nasa 50, pataas talaga ang presyo ng regular at well-milled rice. So, nalugi na tayo, nabanggit nyo po, at the same time, di pa ramdam yung mababang presyo ng bigas. Kung ikukumpara natin sa nakalipas na yung hindi pa pinapatupad itong 15% po na taripa, mas nakakalamang ba tayo doon, Engineer? Yes, oo, Adpar. Yung sinasabi mong 5.6 is nung September 28 yun. No? Ngayon, is October 10, 6.2 na ang nawala sa ating collection from 35 to 15. Yun ang 20% na nawala. Ito ang lumalabas na short collection na sinasabi natin na dapat kung makolekta ito, mapupunta sa RTL para maibigay mahagi sa atin mga magsasaka. Yung sa retail naman, kung makita natin, hindi lang sa Metro Manila, no? Nationwide, hindi bumaba yung presyo. So, pag nationwide hindi bumaba yung presyo, bumaba lang ng 20 centavos, hindi yung 12 or 7 pesos na pinoproject ng ating NEDA. So, hindi ito nakatulong talaga. Yun ang masasabi natin. Pero engineer, kung talagang naging ito, yung kumbaga tama ang pagpapatupad, yung 15% ba na taripa, agad-agad ba nating mararamdaman yung pagbaba niyan? Kung talagang tamang proseso ang dinaanan nito? Kasi marami na po, July pa po yung naging kautusan at marami na rin na dumating sa ating bansa na mga imported. Ang problema lang ay hindi paramdam sa mga palengke itong pagbaba. Laging umuusad yung nagiging tansya ng ating pamahalaan sa posibleng pagbaba. Mayroong nagsasabi sa mga susunod na buwan, meron pa sa next year. So kumbaga matagal na itong July pa ito, October na ngayon, ang 15%, marami na rin na mga bigas po ang dumating. Problema, hindi nga ramdam ng ating mga kababayan yung mababang presyo. Opo. Bali 23 million nakaban na ang pumasok, no? Imagine, 23 million na kaban ang pumasok. Pero hindi pa rin naramdaman ng ating mga kababayan yung pagbaba ng presyo. So, may problema yung pag-implement, di ba? So, tama tayo na hindi nakatulong dun sa mga consumer, no? Nawala pa yung collection ng ating gobyerno. Ang nawala so far, yung July implementation up to October 10, 6.2 billion ang nawawala na, no, sa collection natin. So, hindi talaga nakatulong. Yun ang sinasabi natin. And we think na dapat ma-review and ibalik yung tariff dahil kasi ang sasabihin na naman nila sa susunod, Admaran, nako, tumaas yung fuel, no? Kaya hindi na bababa yung presyo, sabihin nila. Pero kung makita natin yung import price, nawala nga yung yung 20% na dapat na kolekta natin. Tapos yung etong masasabi natin na yung world market price hindi naman tumaas, no? May pagbaba pa ng konti. So, na-announce pa ng government ng India nagbebenta na. Pero wala pa rin, no? So, hindi talaga nakatulong yung pagbaba ng taripa sa buong Pilipinas, sa mga consumer, and hindi rin nakatulong sa ating collection ng tariff para sa ating government.
Kapansin-pansin, engineer, halimbawa po dito po sa big time oil price hike bukas, ang nirarason or nakikitang rason ay yung sigalot po doon sa Middle East, pati yung paghagupit ng bagyo doon sa Estados Unidos, nakaapekto sa transport ng langis. Meron pa naman siguro tayong mga nakaimbak na langis dito. Bakit bigla at agad-agad nagbabago yung presyo? Pero itong pagbaba ng taripa last July pa, hanggang ngayon, hindi pa talaga lubos na ramdam natin yung pagbaba ng presyo, engineer. Pero sa oil price, nagkagulo lang halimbawa kahapon, agad-agad na mararamdaman natin yung pagbabago or price adjustment. Yeah, kung makita natin yung 20 centavos na pagbaba sa presyo ng bigas, no? Dun sa regular meal or kung tingnan mo yung PSA report, yun contribution dati ng pagbaba ng fuel at the time, no? Kaya bumaba yung transport and other costs. Kaya kung makita natin is kaya bumaba yung presyo ng 20 to 30 centavos dun sa bigas, no, na in which hindi significant na inaasahan na ganong kalaki. Ngayon, kung tumaas yung fuel, baka rarason naman nila na kaya hindi na bababa yung presyo ng bigas yung imported dahil tumaas yung fuel. So yun naman ang rason na nakikita natin na sasabihin ng NEDA na explanation bakit hindi bababa yung presyo ng bigas, no, yung imported. So with that talagang nakita natin na mali yung desisyon na pagbaba ng taripa na hindi nakatulong sa atin consumer, hindi rin nakatulong sa ating government. Mhm. Engineer, yung meron pong plano o target yung ating, na-implement na raw ito itong 43 pesos na bigas nila at in-expand pa ito, available na raw ito sa 41 na mga kadiwa. Ang tanong dito, bakit doon lang at hindi ba pwede na sa lahat ng mga palengke, considering 41 rin itong mga kadiwa, bakit sa kadiwa lang ito na nagagawa nilang available? Or ito lang talagang band-aid solution po para at least masabi sa taong bayan na bumaba yung presyo ng mga biling, kaso available lang siya sa kadiwa, na yung ibang mga kadiwa dito hindi na nakasanayan na mapuntahan ng ating mga kababayan, kasi kung ano lang yung pinakamalapit sa kanila na palengke, doon lang naman talaga yan sila bibili. Yes, kaya ang inaano natin is yung local produce kasi na binibigay sa kadiwa is yung local harvest natin na binibili ng government. So yun, hindi ganun kalaki. So kung makita natin, kaya linagay lang nila sa kadiwa, no? Hindi nila pwedeng mailagay sa general market kasi hindi kasya, no? Ang so far kasi kung titingnan natin na volume talaga na daily volume, hindi kasya yung ganong kalaking figure para ang consumption natin kasi almost 32,000 metric tons a day, no? So malaking consumption ang kailangan. So hindi kaya talaga ng government na bumili at ibigay sa lahat na outlet. So ang kaya lang is limited, ibigay sa kadiwa, at ito ibibigay sa atin na consumer through kadiwa. Opo. Sir, ito naman pong issue po ng smuggling. Sa kabila nitong pagbaba ng taripa, nasolusyonan ba? Wala na ba po kayong namomonitor na smuggling, lalo na dito sa mga agri-product, particular na sa bigas? Meron pa rin, no? Kung makita natin, may na pa rin na smuggled na pumapasok. So
mga smuggler kasi ang inisip nila maski may konting tariff difference ipapasok pa rin nila yan. So wala tayong nakitang pagbawas dun sa smuggled na papasok. Ang importante yung first border na sinasabi natin ma-implement para masugpo yung smuggled, no? Kung hindi, hindi yon dahil dun sa pagbaba ng tariff masolusyonan yung smuggled na pumapasok. Opo, Engineer, nabanggit nyo, mahigit 6 na bilyon na ang nalugi sa pamahalaan dahil nga dito sa pagbaba ng taripa. Nabanggit nyo rin na nagpapatuloy pa rin itong smuggling at batay nga sa pahayag ng Pangulo, umabot na raw sa 3 billion pesos naman. So, malaki talagang nawawala pa, no? Hindi na nasolusyonan yung problema sa ating mga magsasaka, yung presyo ng bigas, maraming nawala sa issue pa lang ng pagbaba ng taripa, tapos ongoing pa yung smuggling. Meron pa bang pag-asa ito, Engineer, considering meron na ring batas na nagdedeklara na ang smuggling at hoarding ng mga agri-product ay tinuturing na pong economic sabotage? Yeah. Ang tingin natin talaga hindi nakatulog, no? So kailangan talaga i-review at ibalik na yung taripa para at least makatulong sa atin pagsasaka and yung consumer naman kung stable yung price ganun dahil hindi bumaba, hindi tumaas. So ma-maintain yung presyo ng itong 50 to 52 pesos at yun ang mangyayari sa imported rice. Ang local rice siguro makakatulong yun dahil yung meal, no, kung na-maintain yung 23 pesos na pagbili sa ating mga magsasaka, may makikita tayong 43 to 44 pesos na local rice. Engineer, huli na lang, yung presyuhan ho ba ng imported na bigas mas mahal dito sa Metro Manila o sa probinsya? Ano bang kaibahan ng presyuhan? Sa ngayon kasi ang malaking stocks, no, is yung local stock natin. So ang tingin natin is ang tingin natin is talagang makakatulong itong local production natin. So ibig sabihin, ang punto ko lang po, Engineer, yung magkaiba, yung presyuhan dito sa Metro Manila at pagdating naman sa probinsya, mas mura ang local commercial rice at pati yung imported rice doon sa mga probinsya, at dito naman sa Metro Manila medyo mahal. Ganun ho ba? Yeah, pareho lang, no? Pareho lang. Ngayon, pareho lang ang presyo. Alright. Yan lang po, Engineer. Maraming salamat po sa inyong oras at ingat po sa inyong biyahe. Mukhang nasa airport ata kayo. Maraming salamat. Ayan po si Engineer Rosendo So, presidente ng Samahang Industriya ng Agrikultura, mga kababayan.